Puro peke pala ang armas nito. Kaya pala sa panibagong anunsyo mula kay spokesperson Mao Ning, nais ng China idaan na lang sa maayos na usapan ang gulo sa West Philippine Sea. At pero mga utol, no? Kung ako sa kanila, kung sa China ha, ito pinakatama nila. Kung ayaw rin naman talaga nila ng gera, sa totoo lang, dapat umalis na sila dyan. Itigil na nila yung pangaagaw ng teritoryo, pero hindi naman yun ang ginagawa nila eh. Habang nagsasalita sila ng pangkapayapaan, ginigiit nila na kanila yung West Philippine Sea o kanila yung halos kabuuan ng buong South China Sea. Maaari ba mangyari yun? Siyempre hindi naman papayag yung mga ibang bansa na nagmamayari o may claim din doon kagaya natin. Talagang tayo may kumbaga rightful claim doon sa ibang bahagi ng Spratly Islands, ng Scarborough Shoal, ng Ayungin Shoal, 'di ba? So yung West Philippine Sea, kung hindi nila bibitawan, hindi mangyayari yung sinasabi nilang pangkapayapaan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Mula noon pa man na kumalat ang mga produktong gawa ng China dito sa Pilipinas, mga utol, ay naging isang form na ng mockery o pang-aasar, 'di ba? Ng mga Pinoy pag tinawag na made in China ay low quality talaga. At subok na natin 'yon, mga utol. Kaya pag sinabing made in China, parang wala tayong tiwala sa kalidad. Okay? So ganun din nga ba yung mga weaponry nila, yung mga missiles, mga rockets nila at mga advanced weapon nila? Mahinang klase nga ba talaga? Yan ang ating aalamin, mga utol. Okay? Ayan, iyak ang China sa balitang ito. Malaking karma kay Xi Jinping. Nagsisisihan na. Peke, made in China. Mula ito kay Melvs Castle. Pakisubscribe siya, mga utol. Pakilike na rin yung video dahil napaka-importante niya. Game na, alamin na natin to. Tapos syempre, titingnan natin yung mga article na nasusulat tungkol dito. Agong malaking karma na naman kay Chinese President Xi Jinping. Tadhana na ang nagbabalik ng karma sa China. Mukhang wala nang ang pananakop na mangyayari sa West Philippine Sea. Dahil ang bilyong-bilyong dolyar na halaga na ginastos sa missiles ng China, peke pala at literal na made in China. Wala itong kakayahan na maglunsad ng missile strike laban sa bansang kalaban nito. Imbis kasi na gasolina ang laman nito, tubig ang laman na nagresulta sa pagkasira ng mga missile. Napag-alaman rin na sobra-sobra ang nangyayaring korupsyon sa Defense Department ng China. Yan ang magpapabagsak sa kanila, mga utol, no? Yung korupsyon. Tsaka, 'di ba? Kamakailan lamang napabalita rin na yung mga jet fighters di umano ng Russia at jet fighters o mga fighter jets ng Russia at ng US ay kinuklone nitong China. Kumbaga bibili sila, katulad nung sa Russia, bumili sila, pero para gayahin lamang yung teknolohiya na yun. Sa madalit sabi, hindi talaga sila nagbubuhos ng budget para sa research and development. Parang I wonder why, no? Pero sa totoo lang, meron tilala ang budget yan sa research and development. Ngayon, baka lamang kaya nangyayari to dahil nga sa korupsyon. So, syempre, kung para nga yung kung gaano kalakas ang kanilang jet fighters kumpara sa mga jet fighters ng US, di ba? Wala naman talagang panama. Okay? So, anong dahilan nun? Kinakamkam ng ilang mga opisyal ang budget? Pwede yun, mga utol. Kaya bumababa yung kalidad. So, mamaya titingnan natin yung report tungkol dito. Tuloy muna natin, ha? Ang laman na nagresulta sa pagkasira ng mga missile. Napag-alaman rin na sobra-sobra ang nangyayaring korupsyon sa Defense Department ng China. Kinakarma na ng malala ang China sa kapwa nitong mga Chinese. Problemado tuloy si Chinese President Xi Jinping. Dito na discover rin na wala talagang kakayahan ang China ng makipaggera. Puro peke pala ang armas nito. Kaya pala sa panibagong anunsyo mula kay spokesperson Mao Ning, nais ng China idaan na lang sa maayos na usapan ang gulo sa West Philippine Sea. Pero mga utol, no? Kung ako sa kanila, kung sa China, ha? Ito pinakatama nila. Kung ayaw rin naman talaga nila ng gera, sa totoo lang, dapat umalis na sila dyan. Itigil na nila yung pangaagaw ng teritoryo. Pero hindi naman yun ang ginagawa nila eh. Habang nagsasalita sila ng pangkapayapaan, ginigiit nila na kanila
yung West Philippine Sea o kanila yung halos kabuuan ng buong South China Sea. Maaari ba mangyari yun? Siyempre hindi naman papayag yung mga ibang bansa na nagmamayari o may claim din doon kagaya natin. Talagang tayo may kumbaga rightful claim doon sa ibang bahagi ng Spratly Islands, ng Scarborough Shoal, ng Ayungin Shoal, 'di ba? So yung West Philippine Sea kung hindi nila bibitawan hindi mangyayari yung sinasabi nilang pangkapayapaan. Pero totoo yan, takot talaga naman silang gumera kasi dahil sa United States wala naman talaga silang panama, mga utol. Ngayon, silipin muna natin ito. Okay? Yan Teka lang. Isa to mula to sa space.com, no? Yung Chinese launch, startup rocket fails during satellite launch. So, ilan sa mga rocket launch nila ang nag-failure, no? Hindi lang ito isa, mga utol. So, yan yung sinasabing kalidad. Pero hindi pa yan yung pinaka main natin na ipapakita sa inyo. Okay? Yung mga gawa nilang missile weapons na nag-failed, mga utol. Maya-maya ipapakita ko yan sa inyo. Okay? Tuloy muna natin to. Huwag na raw palalain ang tensyon. 当前南海局势总体稳定，中国始终坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国通过对话协商妥善处理分歧。 Sobrang nakakapagtaka rin kasi ang kinikilos ng China. Kung dati sobrang naging agresibo nila, pues ngayon ang babait na. Sa nagdaan kasing military exercises ng Pilipinas at ng Amerika, malayong malayo ang ugaling ipinapakita ngayon. Wala ng dangerous maneuver at wala ng pagtataboy na nagaganap. Kinakaibigan na tayo ng China ngayon. Dahil siguro yan sa oil at natural gas na makukuha natin sa West Philippine Sea. Pero kala siguro ng China ay magpapauto pa rin tayo sa kanila. Totoo yan, mga utol, no? Hindi tayo dapat magpapauto. Baka may bago na naman silang pinaplano. 'Di ba? So hindi nga nila hinarangan, hinadlangan yung Joint Maritime Patrol na ginawa ng US at ng Pilipinas. Siyempre natatakot yung mga yan. Pero yung tayo, pag tayo lamang ba, gagawa sila ng aggression. Pero itong last nating resupply mission, mga utol, ay wala pong insidente nangyari. Okay? So baka pwede, pero pwedeng totoo na sila sa kanila sinasabi, pero mahirap pa rin paniwalaan dahil medyo tuso sila Yung mga sinasabi nila kabaliktaran ng kanilang inaaksyon at madalas o kalimitan sinisira nila tayo o minamali nila tayo na parang sila palagi ang tama. Ngayon, i-check na natin itong mula sa Economic Times, mga utol. Ayan para legit sa ating lahat, no? China arms export face sharp decline due to defective quality and reliable performance, analyst. Okay? So yung mga inaangkat sa kanilang mga weaponry ay mahina ang kalidad, defective at ang hindi reliable. Okay? So ayan, mga utol. China's arms export have declined due to poor quality and weak and inconsistent performance. Kumbaga saan? Naiisip ko lang yung mga paputok na 'di ba? Yung mga paputok, yung mga fireworks na nagpe-fail, parang ganoon, walang pinagkaiba. Which puts buyer countries in peril. In the last decade, China's weaponry exports have dropped by nearly a quarter according to report by the Directus. Okay? So sa madalit sabi, legit yan, mga utol, na bumabagsak sila dahil sa low quality weapons. So anin natin pa yung kanilang mga agamitan. Palagay nyo ba kayang tumagal o tumatag niyan kapag napalaban na talaga o nagagamit na? So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin tong kwento ni Sir Melbs Casel. Hindi totoo yun kasi under UNCLOS ang Pilipinas ang may jurisdiction over this area, being part of our exclusive economic zone. To their actions in Rore, this is better behavior from the Chinese. Hindi nga naghahanap ng gulo ang Pilipinas. Pero kung gulo ang nais ng China, hindi anya yan aatrasan ng ating bansa. Tama. Pero bukas naman ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sa China.
lalo na kung yan ang mas ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Pero pabor ba kayo na tanggapin nating muli ang mga Chinese? To us, it's just plain and simple. We are protecting our territorial waters, Tama. our EEZ, and we will do whatever it takes to be able to protect it. Now, other countries, they have their own claims. That's just up to them. We have the UNCLOS to back us up. President Marcos has made it clear that he is not closing the door to anyone. This is not a zero-sum game. We want to work with like-minded countries. Tama. We are not looking for trouble. We are looking for peace and security. We are in a situation now where our relationship with the United States is probably at its best because we have a lot of common interests that we are working with both our countries. Not only in the defense and security side, but as I said, in the economic side. Kung masama talaga ang ugali mo, talagang karma na mismo ang lalapit sa'yo. Kayo, ano ang masasabi nyo sa sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa Chinese government? Ayan mga utol Maraming salamat kay Melvs Castle. Tama naman no? Sinabi yan ni President Bongbong Marcos, lahat pati ng idea open no? So pwede lahat ng pwedeng magawa na paraan para lamang maayos itong sitwasyon natin with China sa maayos, okay? Sa madiplomasyang pamamaraan gagawin. Okay, so we're not looking for trouble. Talagang iniiwasan natin yan na mauwi ito sa mas malalang sitwasyon o sa violente. Okay? So hanggat maaari, bukas pa rin naman ang Pilipinas. Okay, tayo ang mini-maintain natin ay ang kapayapaan pero at the same time, pinagtatanggol po natin ang ating teritoryo. Yun lang naman Pero kung meron ng pamamaraan na maayos pa para mabawi natin ang mga teritoryo natin na naagaw ng China at ang mga inaagaw pa, mas mabuti sa maayos na paraan. Okay, nandun pa rin tayo mga utol. So anong masasabi nyo sa ating featured video ngayon? Maraming salamat sa iyo, Sir Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo mga utol. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.